In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, siya ay pumunta sa loob ng templo sa pamamagitan ng Espiritu. Dinala ng mga magulang ang maliit na batang si Jesus sa templo. Ito ay upang magawa nila sa kanya ang naayon sa kanilang kaugalian sa kautusan. Nang dinala nila ang maliit na bata, kinarga siya ni Simon at pinuri ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, ngayon ay papanawin mo na ang iyong alipin na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Ito ay sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Inihanda mo ito sa harap ng lahat ng mga tao. Ang kaligtasan ito ay isang liwanag upang maging kapahayagan sa mga hintil. Ito ay kaluwalhatian ng Israel na iyong mga tao. Si Jose at ang ina ni Jesus ay namangha sa mga bagay na sinabi patungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi niya kay Maria na ina ng bata, narito siya ay itinalaga upang ibagsak at itindig ang marami sa Israel. Siya ay magiging isang tanda na kanilang tututulan. Ito ay mangyayari upang mahayag ang mga pagtatalo ng maraming puso. Sa iyo rin isang tabak ang tatagos sa iyong kaluluwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin sa una na pagbasa sa Genesis at sa pahayag, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay nagpapakita ng mahalagang sandali sa buhay ng banal na pamilya. Nang dalhin nila ang batang si Jesus sa templo, doon ay nakilala nila si Simeon, isang matuwid at makadiyos na tao na pinangakuan ng banal na espiritu na makikita niya ang Mesiyas bago siya pumanaw. Sa ating pananampagrefleksyon sa una, pananampalataya at pag-asa sa pangako ng Diyos. Si Simeon ay sumasalamin sa isang malalim na pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ipinakita ng kanyang kwento ang pagtitiwala na ang mga pangako ng Diyos ay tutuparin kahit gaano katagal ito maganap. Bilang mga Kristiyano, tinatawagan din tayo na magtiwala sa mga pangako ng Diyos at maghintay ng mga pananampalataya. Pangalawa, si Jesus bilang liwanag ng kaligtasan. Sa bersikulo, sinasabi ni Simeon na si Jesus ang liwanag upang maging kapayagan sa mga hintil at kaluwalhatian ng Israel. Ipinapakita dito ang papel ni Kristo bilang tagapagligtas ng lahat. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa buong mundo. Ang pananampalataya ng Simbahang Katoliko ay naglalayong ibahagi ang liwanag na ito ng kaligtasan sa lahat ng bansa. Pangatlo,
pananagutan ni Maria sa paghahandog ng anak sa Diyos. Sinabi ni Simeon kay Maria, isang tabak ang tadago sa iyong kaluluwa. Ipinapaalala nito ang matinding paghihirap na daranasin ni Maria bilang ina ng Mesiyas. Ipinakikita nito ang kanyang papel bilang ina ng lahat ng mga tapat, nakakaakibat ng pagtatanggap sa kalooban ng Diyos ay may kasamang sakripisyo at pasakit. Pangapat, kaligtasan at pagtutol. Ang mga salita ni Simeon na si Jesus ay ibabagsak at ititindig ang marami sa Israel ay nagpapakita ng radikal na katotohanan ng kaligtasan. Ang presensya ni Kristo ay magdadala ng mga hamon, pagtutol at pagkahati. Ngunit sa huli, ito ay maghantong sa pagbabalik loob at pagtanggap ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng apostolikong tradisyon at sa magisteryum, ang simbahan ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mga katotohanan ito sa buong mundo. Kaugnayan sa unang pagbasa at pahayag, una sa Genesis, ito ay ang kwento ng unang kasalanan ni Adan at Eva, kung saan ipinangako ng Diyos ang pagdating ng isang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas. Ito ang simula ng pangako ng Diyos na natupad kay Kristo na pinakikilala ni Simeon bilang Mesiyas sa Lucas. Pangalawa, pahayag. Sa aklat ng pahayag, ang imahe ng babaeng nagdaramit ng araw at may korona ng 12 bituin ay itinuturing na simbolo ni Maria at ng simbahan, ang kalaban sa pagitan ng babae at ng dragon ay nagpapakita ng kabutihan at kasamaan, kung saan si Kristo ang nagtagumpay. Sa kabuuan, ang mga pagbasa ay nagbibigay ng larawan ng isang makapangyarihang plano ng kaligtasan na nag-ugat mula sa simula ng kasaysayan ng tao at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng panahon sa apostolikong tradisyon, magisteryum at banal na kasulatan